Ang topic natin ngayong araw ay multimedia elements in a web page. Sa lesson na ito, pag-uusapan natin kung ano ang multimedia elements at paano natin sila ginagamit sa isang web page para maging mas interactive, informative at mas engaging para sa mga users. Malalaman din natin ang iba't ibang uri ng multimedia tulad ng mga images, audio, video at embedded content at kung paano natin sila ilalagay sa web page gamit ang HTML. Before we start our lesson, let's first look at our learning objectives. At the end of this lesson, you are expected to achieve three things. First, you should be able to identify and explain the purpose of HTML multimedia tags like IMG for image, audio, video, and iframe. So these are the HTML tags that we use to add multimedia elements such as images, audio, videos, and even content from other website into a web page. Second, you should be able to apply the correct HTML syntax. This means you will create your own web page and successfully embedded images, audio, video, and other external content using the correct HTML tags. Third, you should learn to become a responsible digital citizen. Kapag gumagamit tayo ng mga images, videos, or audio from the internet, kailangan natin silang gamitan ng tama. So we should always cite the source and respect copyright and Creative Commons guidelines. So by the end of this lesson, you will not only know how to embed multimedia elements in a web page, but also how to use online resources responsibly and ethically. Before we start encoding, alamin muna natin kung ano ang HTML multimedia elements. So, multimedia elements or HTML tags used to embed and display different types of media such as images, audio, video, and external content directly on a web page. These elements make web pages more interactive, engaging, and informative. So, in other words, kapag sinabi nating HTML multimedia elements, ito yung mga tags na ginagamit para maglagay or mag-embed ng iba't ibang media sa isang web page. Kasama rito yung mga images, audio, video, at external content tulad ng YouTube videos or Google Maps. Halimbawa, kung gusto nating mag-display ng picture, ginagamit natin ang HTML tags na IMG. Kung gusto naman nating maglagay ng music or sounds, ginagamit natin yung audio tag. Then, para sa mga videos, gumagamit tayo ng video tag. At kung gusto nating mag-embed ng content mula sa ibang website tulad ng YouTube or Google Maps, ginagamit natin ang iframe tags. Dahil sa mga multimedia elements na ito, mas nagiging interactive at mas interesting at informative ang ating web page. Sa lesson na ito, matututunan natin kung paano gamitin yung mga HTML multimedia tags at kung paano sila i-embed ng tama sa isang web page. Ngayon naman, pag-usapan natin ang HTML multimedia elements. Ang HTML multimedia elements ay mga HTML tags na ginagamit para maglagay or mag-embed ng iba't ibang uri ng media sa isang web page. Kasama rito ang images, audio, videos, at external content tulad ng YouTube videos at Google Maps. Sa halip na puro text lang ang makikita sa web page, maaari tayong magdagdag ng picture, music, videos at iba pang interactive content. Dahil dito, mas nagiging interactive, engaging at informative ang isang web page. Mas madaling maintindihan ng mga user ang information at mas enjoyable gamitin ang web page. Common HTML elements. Ano nga ba ang mga ito? May 4 na common HTML multimedia elements na madalas gamitin sa paggawa ng web page.
Una, yung HTML tags, ginagamit ito para mag-display ng image sa web page tulad ng photos, logos, at icons. Pangalawa, audio or audio tag. Ito naman yung ginagamit para maglagay ng audio files gaya ng music, podcast, or sound effects. Maaari ring maglagay ng audio control para magpatugtog or mag-post ng user ang audio. Pangatlo ay yung video tag. Ginagamit naman ito para mag-embed ng video file tulad ng tutorials, demonstration, or educational videos. Maaari ring maglagay ng control tulad ng play, pause, at volume. At ang mga pang-apat ay ang iframe tag. Ito yung ginagamit para mag-embed ng content mula sa ibang website, halimbawa ay YouTube video, kahit ibang web page na gusto nating ipakita sa ating website. So, sa madaling salita, ang apat na HTML tags na ito ay tumutulong para maging mas interactive at informative ang isang web page. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin yung different multimedia elements. Now, the first thing we need to do is to open the notepad, then type the HTML structure. So, the first thing we need to do is the HTML tags. So, we have the open and closing tag for HTML, and then followed by the head section. So, we have the open and close tag for head, same with the body. Next step, so inside the head section, so type the HTML title, then put insert image as our title. Then the tag for the image. So we use the HTML tag na img, which is image, and we do have the attributes src, which is the source. So, para malagay natin yung image, so we have to locate the image, then right click, then select properties, and copy the location. So, para ma-insert kasi natin yung image, kailangan natin i-specify yung location ng image. Then, after, so write or type the backslash, then add the title ng or yung file name ng image. And then, don't forget to put the extension name ng image, which is .jpg or JPEG. Then save the HTML documents with the file name of image.html, then save. So again, to check the output, so all we have to do is to open the image file, and then that's it. So, ganun lang kasimple mag-insert ng image. So, to verify from the browser, so right-click natin to check the tag or the code. So, yan siya. So, same with the code na ginawa natin sa notepad. So, ganun lang po kasimple. Now, sa part na ito, so lagyan muna natin ng content yung title, which is HTML video, since ang i-embed natin dito sa web page na gagawin natin is HTML video. So, narito yung HTML tags for video. So, we have the video controls and then width. So, yung width, ito yung magiging size ng video natin. Then after is the source. So we have to locate the location ng video na i-embed or ilalagay natin dito sa web page.
So, of course, the source, it should be enclosed with the double quote. So, lahat naman ng content or value, or kung tawagin natin ay attributes value, it's always enclosed with double quote. Then, here we have the type, video slash MP4. Next step, so we have to close the video tag. So once na malagay natin itong syntax for HTML video, the next step is locate yung mismong video na i-embed natin doon sa HTML documents. So first, copy the location na makikita yon sa properties ng file, and then use the backslash, add the title ng video. Then of course, don't forget to include the extension name, which is .mp4. Then save your document. So by saving the document, so all you have to do is to click file, then save as, then assign the file name. So for the file name, again, it always use the extension name .html, then click save. Then after, check the output. So there's something wrong with our output, so we need to debug our code. So ano kaya yung error? Ayun. So instead the closing tag for title yung nalagay, so nakita natin nakalagay is closing for head tag. So reload lang natin. Ayun. So ito na yung output for the video. So napakaliit niya. Ang liit ng output. Actually, pwede natin siyang i-modify, i-resize, or i-change natin yung width ng video. So again, so once na nag-edit tayo, so don't forget to save, then refresh doon sa browser to check the final output. So as simple as that, ganun lang kadali. Now, sa part na ito, so lagyan mo